Sir, pag nag-restaurant yung iba kasi, nagkukwenta, base doon sa pinamalengke. Yun ang costing nila. Sir, pag niluto mo yan, lumiliit yan. Di ba? Lumiliit yan. At pag lumiit yan, bawas ang timbang yan. Tama, mali? Ganun sa pagkain na negosyo pala. Ganun ba yun? So, dapat kwentahin mo siya yung finished product na. Yung iba kasi, anong ginagawa? Shortcut. Na malengke. Ang pinamalengke, 1,000. Pag bumenta ng 1,500, nagse-celebrate, nagiinuman na. Tama, mali? Nakalimutan nila na may reseko pa pala yun. Na meron pala siyang upa. May renta pala siya. Na may binabayaran pala siyang tao. Na may kuryente pala. Uso na pala yung kuryente. Meron pala mabayaran ganun. Meron ka palang babayaran ng internet kung may wifi yung store mo. O ganun na nangyayari. Bilang negosyante, pwede ba mag-compute ka muna? Kaya sabi ko sa inyo, eto, mahalin nyo. Halikan ninyo ito kada gabi. Gumawa kayo ng relasyon sa calculator ninyo. Ako ganun lang. Hindi mo kayang budulin. Bakit? Lagi ako may calculator eh. Kasi dati, napaglololo ko din ako. 20% interest, wala kang gagawin. Mag-i-invest ka lang. Wow! It's all good, di ba? 20% interest walang gagawin. Nyeta na ako, hirap na hirap ako. Gigising ako ng maga, mamamalengke ako. May kainan din kasi kami dati. Maliit na tapsilugan. Oh, yung pala calculator lang pala. Teka lang, magkwenta nga muna ako. Feasible ba yan? Ano yung opportunity na yan? Sino yung may-ari niyan? Imbestigahan mo muna. Tama. Ito problema sa maraming tao. Gustong-gusto nila umpisahan na kagad. Mabilisan. Gusto nila umpisahan na. Naisip ko ngayon, dapat yan, next week, negosyo na yan. Teka lang muna. Pwede ba promeno muna tayo bawat isa? Yan bang gagawin natin ngayon? Yan bang desisyon natin ngayong araw na yan? Yan bang gagawin natin? Nag-calculator ka ba? Nagkwenta ka ba? Nag-costing ka ba? Nagbantay ka ba doon sa location na paglalagyan mo ng negosyo at tinignan mo at inobserbahan mo kung ilang tao dumadaan, sinong potential na market, pauwi o papasok ang tao ba dyan? Kasi tandaan nyo, pag papasok ang tao doon sa location, nalalagyan ninyo ng establishment ninyo, nagmamadali yan. Kasi may mga ganong daan. May papasok, may pauwi, magkahiwalay. Doon mas maraming tao. Pag-aralan mo muna. Kailangan, ang negosyo, sa numero pa lang, solve ka na. And you have to earn at least minimum of 100% every time there's a product sold. Why? Because sa 100%, sa doble kasi, meron kang sapat na tubo para mabayaran mo yung mga dues and responsibilities mo. And dapat, alam mo rin, ilan dapat ang quantity sold mo araw-araw on the average. Para mag-ROI ako, for example, in a restaurant, dapat makasikwenta ako. 50 na orders per day. Ito, mababayaran ko yung kuryente ko, mababayaran ko yung renta ko, mababayaran ko yung manpower ko, makukompensate ko lahat sa 50. So that, alam mo, araw-araw, na pag naka-20 ka lang, pokpok mo yung ulo mo sa pader. Kailangan alam mo, araw-araw, ilan dapat ang benta ko kung may establishment ka. Teka, may pamasahe ako, may gastos ako sa tao, may gastos ako sa renta, may gastos ako sa kuryente, may gastos ako sa tubig. O alam mo dapat, minimum na benta mo araw-araw, daily basis. Kaya nagkakaroon kayo ng what? Goal setting sa araw-araw ng pagninegosyo nyo. Para sa ganon, kinabukasan, gising na gising ang ulirat mo. Lugi ako kahapon. Kailangan kong bumawi ngayon. 2 araw na ako nalulugi. Gising na gising ka lalo niyan. 1 buwan ka nang nalulugi. Hindi ka na natutulog dyan. Ibig sabihin, guys, tama na magtipid ka. Tama na pag-isipan mo muna saan ilalagay ang pera mo. Ilalagay mo yung pera mo doon sa kayang mag-generate ng income. That's what I call cash flow. Mag-generate ng income. Hindi komo negosyo mag-generate ng income. Hindi komo opportunity mag-generate ng income. Hindi lahat ng negosyo mag-generate ng income. Kaya tama na, mag-save ka muna. Pag-isipan mong maigi, pero huwag ka naman darating dun sa point na 15 taong ka nang nag-iisip. 15 years ka nang Kung gusto mo talagang tumawid from employment to business, for being a failure to become successful entrepreneur, simulan mo magkwento, simulan mo mag-research, simulan mo mag-aral, simulan mo yung mga bagay na yan. Tama? That's the right way to start now. Yun muna yung unahin mo. Yun yung step. Yun yung first step. Yun yung galaw. Yun yung kailangan mong intindihin. Now, second thing, kailan ako mangungutang, sir? Mangungutang ka lang kapag ka ang negosyo mo proven and tested. Sa 1 taon, 2 taong kumikita, that's the time. Tumaya ka na sa loan. Taya ka na kasi alam mo na kikita eh. Kahit nakapikit ka, kaya kong pakitain eh. Kahit natutulog ako, sir, alam ko kikita eh. That's the time. Kulang na yung puhunan mo, ipangutang mo na yan. Tirahin mo na yan. And at that time, dahil nag-operate na yung negosyo mo, pauutangin ka na ng bangko.
Tatawagan ka pa araw-araw. Sir, kumuha ka na ng 2 million. Ganon ang bangko. Pag ikaw tinatawagan ka na ng bangko, Sir, mawawalan ako ng trabaho. 2 milyon lang, please. Ganon ang trabaho ng bangko. Di ba? Para mangutang ka. Ang problema kasi, nangungutang sila saan? Sa loan shark, sa 5-6. Ano na nangyari sa inyo? Negosyo yun eh. So, ibig sabihin, itong proseso na tinuro ko sa inyo, it's a golden process. Kung paano mo magagamit ang utang to your advantage. Kung mangungutang ka, you make sure na bangko ang magpapautang sa'yo or financial institution na hindi ganun kalaki ang interest. For what? Investment and scalability ng negosyo mo. Not just mangungutang ka dahil gipit ka. Dahil kailangan mong magbayaran yung inutang mo dati. Kung may utang ka ngayon, hindi solusyon na mangungutang ka para ibayad mo sa utang mo. Kasi dodoble lang ang interest. You are losing money. Alright, sa lahat ng interesadong umattend at makijoin, makisali sa September 24 sa City of Dreams, Manila, i-type nyo lang success sa comment section po natin para kayo po ay mabalikan namin, masendan namin kayo ng message. Maraming salamat at nakarating kayo hanggang sa party na to. O nagulat kayo, no? May kasama ako ngayon, si Boss Idol MJ Lopez. Balitaan natin sila, ano bang mangyayari? City of Dreams. September 24, 2022, 8 oras. Yes, 8 hours of pure value, guys. And we are gonna share with you a lot of knowledge actually, because always remember that the language of the mind is knowledge, but the language of the body is experience. Correct. So si City of Dreams yung magbibigay sa inyo na experience, but kami naman yung magbibigay sa inyo ng knowledge. Pag nagsama yan, magagamit nyo yan sa negosyo nyo at sa mga career nyo. Usapang pangarap tayo, guys. Yes, and it will be a transformational event, Success in Tandem, 2 kami. So we will make sure that it is a guaranteed experience. Of course, star-studded tong event na to. 2 kami, Success in Tandem ni Boss MJ Lopez. Again, it is September 24 at City of Dreams, Manila, 1 p.m. to 10 p.m. See you there.